Ayun na, good morning. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga idol, mga ka-journey at syempre sa ating pong mga ka-adventure. Ayan. Una po sa lahat, baka na naman maninigative na naman tayo dito. No? Ito po mga idol ay isang pagtugon lamang sa kahilingan ni Ma'am Aurora De Leon. Babigyan ko na ng pangalan. Sabi nga niya, bigyan mo nga ng reaksyon yung pag-alis ni Labay. Ito po mga idol, opinion lamang at gusto ko lang pong ipaabot po ang aking sariling opinion batay sa kahilingan po ng ating followers. Una po sa lahat, direktang sasabihin natin na talagang walang forever. Walang kumbaga walang nagtatagal na relasyon. Talagang pagdating sa punto ay darating din ang pagkakataon na maghihiwalay. Pero una po sa lahat, ayaw nga ba ni Bay na tumira sa ka-business? Alam niyo po ba nung inaaral ko mga idol, ito pong unang vlog kung saan nagkakausap po si ka-business at si Bay, nakita natin yung kanyang excitement. Gustong-gusto ni Bay na tumira sa ka-business, bumalik sa Maynila. Una, para sa pag-aaral ni Koy. Yun, nasabi naman po yan ni Junjun. Pangalawa, mga idol, kung hindi excited si Bay at si Junjun sa pagbabalik sa ka-business, hindi ho ito magdadala ng mga pasalubong. Pero andyan po may mga pasalubong silang dinala, talagang tuwang-tuwa, andyan po yung excitement. Kaya nga lang, nagulat na lang sila dito sa ginawang pahayag ni Mr. Ka-Business na ililipat sila sa Palcon at si Bornok ang patitirahin doon. Ito yung mga maaaring hindi napansin ni Mr. Ka-Business. Alam natin ang pag-uugali ni Bay. Yung mga si Bay yung tipong tao na matampuhin . Pasensya ka na Bay . Ito po yung tipong taong matampuhin. Na pagkaganyan ng sitwasyon ay talagang kumbaga parang humihina, nagkakaroon siya ng low moral. At naiisip niya bakit? Actually, yung sinabi na yan, bagamat sinabi ni Mr. Ka-Business doon sa vlog nung namamaalam na sila ni Bay, na may mga plano siya para kay Bay, kaya nagkaganon, kaya nagkaganito. Andiyan na yung sumentro na yung ni Bay, yung kanyang pag-iisip na umalis na lang. It is because maaaring nagkaroon si Bay ng pagtatampo, which is nasabi naman niya na hindi maaari mga idol kasi nasabi niya doon sa vlog nila ni Ka-Business na talagang doon siya nagtampo nung pinalipat. Sabi ko parang nakalimutan ni Ka-Business yung ugali ni Bay. Kasi ikaw ba naman yung excited ka na nandoon ka na tapos ililipat mo sila dahil sa papalitan mo, ibig sabihin hindi mo maisasantabi yung parang una bagamat maganda sa isip po ni Mr. Ka-Business yung kanyang adhikain doon po sa paglilipat, hindi po maisasantabi na magkaroon ng kuryosidad sa kaisipan at kamalayan ni Bay na ba't ganito. So maaring magkaroon siya ng pag-isip na bakit sila ba ang the best na parang hindi pagka ganyan kasi sitwasyon mga idol, hindi mo maisasantabi na ikumpara tuloy ang sarili mo doon sa ipapalit sa iyo. Yun ang laging iiwasan natin. Hindi yan mawawala. At ito marahil ang nakaligtaan ni Mr. Ka-Business. Dahil kumpiyansa naman siya na kahit ano ang gawin niya kay Bay, okay lang ito. Dahil sabi nga niyo, matagal nang kasama. Kaya minsan, may mga desisyon tayo na dapat isinaalang-alang. Plus, added than that mga idol, isa din sa nagtulak dito, ito pong reaksyon ni Boss Dib, kasi si Boss Dib mga idol, kung puntahan po ninyo yung reaksyon, nabanggit niya na desisyon naman yan o may karapatan silang magdesisyon kasi nga parang sabi nga niya ipag-aari naman nila, which is tama naman, tama.
At saka yung sinabi ang ano niya doon na mayroon din karapatan na manirahan itong si Labay, mangupahan dahil mayroon siyang pamilya. Parang ganun. Parang ang basa ko mga idol nakadagdag yan Nakadagdag yan sa bigat ng loob ni Bay. Kasi bagamat pag-aari natin, tama naman na pag-aari natin, ang isang tahanan, tama naman na tayo ang magdedesisyon. Pero dito papasok yung tinatawag na humanitarian consideration. Ano nga ba ang dapat isaalang-alang? Ano nga ba yung magiging epekto ng mga bagay nito? Excuse me po. Ng mga bagay nito. Di po ba? So, ayun, nangyari nga po itong hindi inaasahan. No? Sa kabuuan, mga idol, masasabi natin na ang naging sakripisyo dito na malaki yung si Koy. Kasi yung pag-aaral niya, imaginin mo mga idol doon sa dating pinag-aaralan niya tapos napunta siya. Pagkakadinig ko kay Bay is inaon integrated school. Dito po sa Pulilan yan, no? Dito lang pala sila sa Pulilan. Ako, malapit lang kami ni Bay. Napakalapit lang kami. Sana isang araw mag-cross ang landas namin ni Bay, no? Para naman personal ko siyang makumusta. Malapit lang kami, integrated school, Pulilan nakakarating ako ng Pulilan. So, panibagong pakikipagsalamuha, panibagong adjustment na naman ni Koy, panibagong, kumbaga, yung bang damdamin ng isang bata na napupunta ka sa isang panibagong lugar, 'di ba? Maghahanap na naman siya ng panibagong kaibigan. Unlike doon sa lugar na kaano na niya kumbaga yung komunidad na yan, yung school na yan, kumbaga sa komunidad ay kabisado niya ang kanyang galawan Kampante na siya doon dahil doon siya nanirahan. Ito yung dapat na isaalang-alang. Bagamat hindi naman natin sinasabi, baka masabi ninyo, nagmamagaling naman tayo, no? Ako po naman mga idol ay ano lang po ito, opinion lang. Kasi sa kabuuan nakita natin, muntik na muntik pa nga hindi makapag-enroll yung bata di po ba? Kung i-imagine natin yung paglipat nila, biglaan at the time na pasukan na. Yun ang pinakamahirap Sa totoo lang, maaring natanggap si Koy doon sa school pero maaring ang status niyan ay temporary enrolled hanggat hindi na itatransfer yung kanyang mga credential. At siyempre, panibagong gawain na yan sa papel ni Bay at Junjun kasi asikasuhin nila doon sa Caloocan and then dadalhin dito yung burden lang na yan yung oras lang na yan and then isa pa doon mga idol is yung nakita natin yung paghahakot bagamat in fairness naman ay tinulungan sila ng buong ka-business kasama po si Busdev, nandyan sila, tulong-tulong sila maglipat si Bay papuntang Pulilan. So ito lang yung mga natin, may mga bagay tayo na minsan, yung parang kumpiyansa na gagawin natin ang bagay nito dahil akala natin na okay lang sa kanila dahil matagal nating kasama. Sabi pa nga minsan sa mga desisyon kailangan na isasalang-alang yung mga humanitarian consideration at damdamin ng ating mga kasama sa pamilya, dahil una, din natin sila kadugo naging kasama at naging kapamilya lamang sila. It is because na sa matagal na pagsasama. Di po ba? Pero may mga pagkakataon sa katulad nito na sitwasyon na hindi natin inaasahan. At nangyari nga po ang paghihiwalay. Now, ang paghihiwalay nito, ang pagbukod ba ni Bay ay magiging disadvantage or advantage para sa kanya? Well, mga idol, sa ating pong pag-aanalisa, tiningnan natin, nung pong humiwalay si Bay, titingnan din po ninyo yung video ni Junjun na ginawa. Nagulat ako kasi tumaas ang views. So, ibig bang sabihin ito na may posibilidad na mayroon talagang mga sikretong tagahanga sila Junjun. Mayroon talagang silang sikretong kasama, na
nakasubaybay lang sa kanila. Or it's either, siyempre, mayroon ding mga marites na pumunta doon kung ano ang sitwasyon. Pero para sa akin, sa nakikita ko, ayan, pag sumikapan lang nila Bay at Junjun kung paano nila ipagpapatuloy yung kanilang pagbablog, talagang makakakuha sila ng maraming supporters at siguradong maraming sponsor yan. Kasi nga po, may mga nag-i-sponsor ngayon na ang gusto nila ay direkta sa tao. Which is nasabi naman ni Mr. Ka-Business, ano? Bago sila maghiwalay, sabi nga ni Mr. Ka-Business, kung mayroong mga lumalapit sa inyo na sponsor, tanggapin nyo. Well, let's say, kung ano. Pero, nakikita ko na pagdating ng mga araw, ganun po ang mangyayari. Matutulungan at matutulungan. Sana lang, para sa akin, pangalagaan na lang nila yung kanilang channel, ano? At hindi sila makalimot, bagamat hindi sila dapat makalimot sa taong nagbigay nito, pero tandaan ho na natin na tayo po ang sabi pa nga, we are the captain of our ship. Tayo po ang kapitan ng ating sarili. So tayo po ang magdidirehi, bigay direksyon sa ating buhay. Ano po? Kaya yung buhay nila tatahakin ngayon bilang bagong masabi natin na bagong buhay kasi sarili na nila as a vlogger. So dapat ituloy nila. Ituloy nila 'yon and tuloy-tuloy na pagbo-vlog. Siguro makikita natin. Pero tandaan niyo po yung mga idol, ay sabi ko sa inyo, panoorin niyo yung vlog na paliwanag ni Junjun doon sa pag-alis. Nung pinanood ko, ilang beses kong pinanood yan. Napakalalim, napakatalinghaga, pigil ang kanyang mga sinabi. Bagamat ang magtatakda ng panahon ay, o panahon na lamang ang magtatakda nito kung hanggang saan. Ano po, kaya sabi nga nila ay tuloy pa rin ang kanilang relasyon excuse me, sa ka-business. And sabi nga naman ni Bay na tama na, wag na pag-usapan, tapusin na ito. Ako naman mga idol, kaya lang tayo gumawa ng reaksyon for the benefits doon po sa mga nagre-request sa atin. Baka madali na naman tayo nito. Pero mga idol, wala tayong ibang hinangad, ano? Hindi sumakay sa issue, kundi magbigay lamang ng ating opinion. Dahil kabilang sila sa mga nare-reaksyonan natin noon. Bagamat wala na tayo sa ka-business, ano po, ay siguro naman bilang isang content creator ay meron din tayong karapatan na magbigay ng ating opinion sa mga isyong ganyan. So sabihin na naman, kaya nagbigay ng reaction kasi negative yung issue, ano. so matotal mga idol, sa pagsasamahin natin itong pag-alis ni Bay, una, si Kuy ang naging dito, ang naging mas mabigat ang burden at kumbaga malaki ang impact po para sa kanya dahil yung kanyang pag-aaral, yung kanyang adjustment period dun sa bago nilang school ay ipoproseso. So, panibagong pakikipagsapalaran at hamon na naman ni Kuy ang gagawin doon sa Inahon Elementary Integrated School. Pangalawa, nakikita ko naman kila Bay at Junjun, ang nakikita ko doon is parang nag-aalangan sila, no? Ano nga ba yung posibleng mangyari nung umalis sila. Siguro dahil back to zero sila ngayon mga idol. Tandaan po natin, kung mayroon lang kakayanan yan si Bay, ay umalis na sila direkta sa pauwi sa kanila, pero nakita naman natin. So ito po yung mabigat na hamon ngayon. So para sa akin, gamitin ninyo ang inyong channel. May channel naman kayo, continuous on vlogging and focus on the positive side. Siguro pagdating ng araw mga idol, baka mag-enjoy na si Bay na dito na lang tumira sa Bulacan. Ang ganda, alam mo ba sarap nang mag-enjoy dito, sarap dito sa Bulacan. Madami kang pwedeng i-vlog. Siyempre, makakatulong din, tama yung sinabi na dapat si Kuy ay mag-extend ng oras ng pag-aaral dito. Kasi ang hirap nun, nung ka lang, tapos lilipat ka naman, ang hirap nun. So, dapat more or less 1 year. And then, ito din yung pagkakataon na kumbaga
kakapainibay kung ano yung magiging takbo ng kanilang buhay dito sa Pulilan, Bulacan, na ngayong nakaalis na sila sa ka-business. May mga nakikita akong mga prediksyon, may nakikita akong mga posibleng mangyari mga idol. Una sa aking nakikita is mas sigit na dadami ang kanilang mga followers at views. And then nakikita din natin na maaaring marami ang magsuporta sa kanila dahil nga po sa sitwasyon. Pero sa kabilang banda, bilang vlogger, dapat lang na maging makatotohanan tayo, dapat lang na mabuksan ang ating mga damdamin. Minsan kasi mas masarap na maging tapat tayo sa ating puso at sa ating isipan. Pero mga idol, bago pa tayo maghiwa-hiwalay, siguro wag natin din ibas si Labay doon sa mga nambabas. Wag nating ibas sila kasi wala silang kasalanan. Kumbaga, naging biktima lang sila ng kalituhan. Bagamat may mga magagandang plano si Mr. Ka-Business na sabi nga niya, na inilalaan sana kay Junjun, pero naging huli na ang lahat kasi napagdesisyon na ni Junjun at Bay na umalis. Siguro para naman kay Mr. Ka-Business minsan maging magkaroon siya ng pagninilay-nilay na minsan yung bang tipong desisyon na dapat ay huwag sanang biglaan dahil hindi natin kapado ang damdamin ng ating mga kasama kahit nakakasama na natin sila. Diba? Bagamat may sorpresa sana na ibibigay. Sabi nga, doon ni Mr. Ka-Business, susorpresahin niya. Mahilig kasi sa sorpresa si Ka-Business Pero hindi natin iniisip na sa panghuli, tayo din pala ang masosorpresa. Mga idol, pa-comment nga po sa ilalim. At again, hindi po natin hangad na siraan ang kabilang banda. Ito po na may issue, hindi po tao. And para sa panghuli, gusto kong ibigay ang aking mensahe kay Vi na go on, be strong, maging matatag po kayo. May kakayahan naman kayong mag-vlog, andyan naman lagi si Junjun. So, panghawakan ninyo ang bagay nito na magiging source of income ninyo. And then siguro, pagdating ng araw, yun, kung nandito kayo, explore ninyo kung ano ang pwedeng gawin habang nandito kayo sa Bulacan na pwedeng makatulong sa iyong pamilya, higit lalo sa iyong anak na si Koy Koy. So, yan lang po mga idol. Pa-comment nga po sa baba para naman po maging, alam ko, mga idol po ang inyong mga hinay. Ako po muli si Taong Gala. Maraming salamat sa ating pagsasama sa araw na ito. God bless us all mga idol. Mapagpalang araw sa lahat.